Either mo beloved yung soulmates, welcome to Ransom Tarot. Andito naman po tayo para pagsamahan at pagsaluhan ng isang soulful and meaningful na tarot reading. Dito lamang sa inyo lagi naabangan, sinusubaybayan at pinakamamahal na Ransom Tarot channel. Mega shoutout po sa ating mga new subscribers. Welcome po sa ating channel at sa atin pong mga dati na pong mga soulmates na lagi nakaabang sa Pilipinas sa mga panig ng mundo. Maraming salamat sa inyong pagmamahal at suporta. Okay? If you are a new subscriber, please don't forget to like, comment, at mag-subscribe po kayo pa. Mas marami pa pong mga soulmates makakilala sa ating channel. And ang ating reading po ngayon ay reading para sa buwan ng March 2024 para sa ating mga pinakamamahal na nasa sign ng Capricorn. Okay? Capricorn, get ready, maganda kayo. Alamin natin yung kapalaran para sa buwan ng March 2024 sa tulong ng universe at ang ating guidance at guidance ng ating pinakamamahal na Saint Michael the Archangel. Okay? Sige. Capricorn, para sa inyo to mga mahal kong nasa sign ng Capricorn. Soulmates na Capricorn. Sige. Kahit po ating mga cross-watcher, you are welcome po. Kahit hindi po kay Capricorn, kapag feeling nyo po para sa inyong reading nito, pwede po kayong manood. And pero para hindi sa Capricorn pa hindi makaka-resonate, please hanapin nyo po ang inyong energy sa ibang reading. Sige, wag na natin pong patagalin pa. Spirit Universe, Spirit Guides, messages para sa ating Capricorn sa buwan ng March 2024. Spirit Universe, Spirit Guides, Saint Michael the Archangel, please give us the reading. Okay. Eto na nga, napakarami. Sige. Ang daming nahulog. Simulan natin sa mga nagpakita na may dalawa dito nakakaob. Okay. Ayusin po natin ito. Okay, Capricorn. Para sa yung unang baraha is the 8 of Swords. Okay. Hanapin natin. I-connect natin to. Okay. 8, 6, and Queen of Swords. Okay. Ang nais parating nito, March 2024, Capricorn, ang kayo magiging kapalaran sa March 2024, yung mga dapat na gawin is that you will be moving on. Merong movement na mangyayari or kailangan mong mag-move on na Capricorn sapagkat nakatali ka sa isang posisyon na parang puro kalungkutan ang iyong nararanasan. You are in a state, nasa sitwasyon ka ngayon, Capricorn, na parang you are hopeless, parang hindi mo alam kung anong gagawin. Nalilito ka sa mga, although may mga bagay kang ginagawa, may mga gusto kang pag-move na mangyari. Actually, gusto mo na makaalis sa isang sitwasyon. Parang gusto mo na mga ibang bansa, gusto mo na umalis ng trabaho, gusto mo na maghanap ng panibagong source of income, anything na it's all about movement. This is a movement. But, nakatali ka sa sitwasyon na parang alam mo, yung sitwasyon na parang hindi mo alam kung anong step na gagawin. Litong-lito ka. Marami kang mga options na tumatakbo sa isip mo and dito nahihirapan ka mag-decide. Okay? You want movement, gusto mo magkaroon ng movement, but still, you are in a situation that parang, alam mo yun, you are bombarded, overwhelmed yung pag-iisip mo ngayon. Kung kaya, eto naapektuhan ka emotionally, mentally, at physically, parang alam mo yun, parang nalulungkot ka, ayaw mo lumabas ng bahay. It's because siguro hindi alam ng mga kaibigan, kapamilya, na parang yung pala deep inside ay may kalungkutan ka na nararanasan. Okay? Capricorn, mag-comment nga kayo kung makaresonate kayo sa reading natin ngayon. And dito, Queen of Swords, ito. Okay? Don't worry, Capricorn. Kasi kailangan mo i-overcome to. Pag may movement, this Queen of Swords is all about elevation. Pag sinabi elevation, talaga may movement na mangyayari. May patutunguhan ka. Okay, you are assured dun sa patutunguhan mo na yun na nais mong mangyari. Because Queen of Swords, humarap na siya dito. You just need to fight your battles. Kailangan mo lang siyang maingat na labanan. Para maingat, kailangan may talino, tamang desisyon na gagawin, Capricorn. Hindi yung basta-basta. Huwag basta-basta gagawa ng mga bagay kasi baka mas lalo pang lumala ang sitwasyon kapag hindi mo maingat na pagdesisyonan mo yung mga susunod na steps na gagawin. Okay? With this Queen of Swords, you are assured na in the soonest time, magkakaroon ng movement, ng sudden shift, magkakaroon ng panibagong, movement sa buhay mo because eto na yung movement card. But
yun, kailangan lang na matalino, magdesisyon, you ask for wisdom. Okay, ito, lumabas yun. The priestess, kailangan mo lang ng guidance mula sa Panginoon. You need to pray. Ito yun, pang-apat na baraha. You need to ask, you need to meditate all the time para sa mas malino na pag-isip. Go for a place na tahimik, na ikaw lang magmuni-muni ka, kausapin mo ang Panginoon, kausapin mo ang universe. Ano ba ang dapat step ko na gagawin? Kung kinakailangan na may mga bagay kang isasakripisyo, isakripisyo mo. Just para makuha mo itong malaking bagay na to. Kasi hindi naman pwedeng may bagay kang nais makamit, may bagay kang nais makuha, Capricorn, pero kailangan nating mag-let go ng iilan na mga bagay kung ito ay para sa buhay natin. Kung kailangan natin mag-cut off ng mga tao, na mga mahalaga sa atin, wala naman itutulong, you cut them off. Kung kailangan nating magbenta ng ganito para yun yung gagamitin mo pang bayad or whatsoever, gawin mo yun. Kailangan may sacrifice. Okay, with this high priestess cards, this is just showing for you that you need to also ask guidance, ask comment, or anong tawag ito, mag-ask ka ng opinion ng mga taong mas nakakaangat sa'yo. Person in authority, may kaibigan ka, kamag-anak ka na medyo matalino or medyo may mga connection sa government or whatsoever, you ask for them for legal services, legal guidance, o kung ano ba, kung tungkol dito sa mga gagawin mo. It's all about connection. It's all about asking for networks. Okay? Kasi hindi pwedeng, sa panahon ngayon, Capricorn, hindi pwedeng tayo-tayo lang basta lalaban sa sarili natin. Although kahit alam natin na kaya natin, matalino tayo, but you know, there are things, may mga bagay na hindi natin kaya isolve or kayang gawin na tayo-tayo lang. Okay, Capricorn? Sige. Nasusundan ba ang ating reading? Tingnan natin tong... Okay, tingnan mo. Oh, look at this. This is your fifth card is the Five of Swords. Sinunod-sunod ka na all of the sinimula natin sa Six of Swords, movement, Eight of Swords, nakatali ka sa sitwasyon na you are helpless, parang litong-lito ka. Queen of Swords, you are assured of a big thing na parating sa buhay mo. Kailangan mo lang ng matalino. High Priestess, kailangan mo lang ng guidance. Kailangan mo lang ng guidance mula sa universe. And with this fifth card, ito na yung sinabi ko na Five of Swords. You need to cut off. Kailangan mo na magbawas ng mga tao. Kailangan mo lang magbawas ng mga pabigat sa buhay mo. Kasama dito yung mga tao. O slowly, you're going to move away with the people na wala naman talagang naitutulong sa'yo. Wala naman, bagkos baka kala mo, totoong kaibigan, kamag-anak, pero baka mamaya sila pa yung nakakadagdag dito sa kalungkutan na nararanasan mo, Capricorn. Sila pa yung nagbibigay ng sakit ng damdamin para sa'yo. Cut them off. Okay? Hindi magiging madali ang lahat, pero slowly, kinakailangan, Capricorn, kung kinakailangan na tanggalin na sila sa circle ng buhay mo, ay kinakailangan para sa yung growth. Kasi hindi ka makakapag-move on. Hindi to magiging mabagal yung movement nitong bangka na to. Yung bangka ng buhay mo, ng agos ng buhay mo. And nasasayang ang oras, tumatakbo ang oras. And sayang yung opportunity kapag mamiss mo. Alam mo yun? Kapag hindi mo maabutan dahil naging mabagal ang yung pag-agos dahil dito sa mga burdens ng buhay mo. Kasama dito yung mga taong pabigat sa'yo, mga habits, mga gawain na hindi naman nakakatulong sa'yo na ginagawa mo. It's either siguro may bisyo ka or whatsoever, na may bagay kang parang humalingan. That's the word. Kinakahumalingan na hindi naman nakakatulong. Starting from March, slowly, kung kaya, hindi naman magiging bigla, one click na gagawin mong lahat. Slowly, Capricorn, at least there will be progress, paunti-unti. Pasasaan ba? Magugulat ka na sa sarili, wow, I made it. Natapos ko, nagawa kong lahat ng mga ito, na natanggal ko na itong lahat, at you will be relieved. Okay, ma-relieve ka. And that will help you greatly, lalo na sa panibagong growth ng buhay mo, patungo sa paghahangad mo ng success and abundance. Okay? Wow. And for your next card is the Hanged Man. Okay, this Hanged Man is ito magkatapat pa sila ni Six of Swords about movement, and this Hanged Man is all about, sabi ko nga, magiging mabagal ang yung pag-move with this Hanged Man card kung hindi mo sisimulan tanggalin tong mga burden sa buhay mo. Okay, dahil ito nga,
nandito ka sa Eight of Swords, nakatali ka, malungkot ka, marami kang mga iniisip. Okay? You're in the state of anxiety, marami kang, alam mo yun, marami kang karamdaman, marami kang kalungkutan na nararanasan sa buhay mo. That's why lumabas si Hangman. Ibig sabihin, at this March, kung hindi mo aayusin ang sarili mo with the advices that naginib ng universe, kung hindi mo susundin lahat, you will be like this Hangman. You will be hanged for a long time at parang mas lalo mo mararamdaman na walang movement, walang paglago na mangyayari sa buhay mo, Capricorn. Okay? Kaya I am reiterating, uulitin ko, kung ano man yung mensahe na sinabi ko, maging matalino, you ask, meditate, always pray, magtanggal ng mga tao sa paligid mo na hindi nakakatulong, and hindi ka magdidwell dito. Wala ito matatapos yung Hangman, at tingnan mo tong pambitong baraha, dito ka darating. Ano to? Knight of Pentacles, it means, nakita mo yung 6 na baraha? Tingnan natin, tingnan mo yung 6 na baraha, puro blue, gray, parang medyo, yun, may clouds, everything. Ito lang ang tanging yellow na lumabas, ibig sabihin, eto na. Yellow joy, ayan, Pentacles, Knight of Pentacles, hawak ay malaking pera, ibig sabihin, you are assured, may malaking blessing na parating. But you need to go through, kailangan mo munang pagdaanan ang lahat ng proseso, may ingat, step by step, matalino, and here, may patutunguhan ka. Knight of Pentacles, uuwi kang tagumpay, hawak ang napakalaking Pentacles, hawak ang isang napakalaking biyaya na ibibigay sa inyo ni universe. Kapag nakita niya na you truly deserve it, you truly worked hard for it, ay nako, magtutuloy-tuloy ang Capricorn. Wow! Sige. Again, if this is your first time po sa ating channel, please don't forget to like at mag-comment po kayo kapag naka-resonate kayo, ha? Please mag-subscribe po kayo. Okay? Para mas marami pang soulmates tayong matulungan. Okay? Maraming salamat sa iyong pagmamahal at support. Last 3 cards tayo, Capricorn, para sa iyong reading sa buwan ng March 2024. Okay? Eto. May nahulog na pong 3. Sige. Ding. Okay, your last 3 cards. Wow, beautiful cards. Okay, tingnan mo. Sige ha. Yung pang-7 baraha mo, Capricorn, is the Judgment card. Ano ibig sabihin nito with this Judgment card? Sabi ko sa'yo, lumabas yung Knight of Pentacles. You are assured of big celebration, big success in the future. Kapag napagdaanan mo lahat yun, kasama dito yung Judgment card. It means that literally Judgment card kapag lumalabas ito, kasama na dito yung mga, alam mo yun, you will be experiencing, makakaranas ka ng mga comments, ng mga distractions, lalo na sa mga tao, lalo na kapag nag-start ka mag-cut off ng mga tao. Ang gugulat ka na lang, may mga maririnig kang mga, bakit kaya si ganito, porke ganito, hindi na namamansin, hindi na ako tinetext, hindi ako tinechat, hindi na ako sinasama sa ganito, ayaw na sumama sa mga gala, or whatsoever. Anything na ibabato sa'yo, it's because nga Capricorn, binabago mo na yung shift eh. Alam mo yon, unti-unti mo nang binabago yung buhay mo. At yung mga sabi ko, di ba, yung mga dating nakasanayan mo, unti-unti mong babaguhin yun kasi meron ka ng goal na gusto mo ng growth. Gusto mo makamit itong Knight of Pentacles. And kasama dito sa Judgment card ay yung mga sasabihin, mga comments ng mga tao sa paligid mo, mga taong dati ay talagang sinuportahan mo, pinaglaanan mo ng oras, pinagsayangan mo ng panahon. Pero now, this Judgment card ay lalabas yan lahat. Sunod-sunod yan. Huwag ka na magulat. Marami ka maririnig ng mga salita tungkol sa kanila. And with this Judgment card, ang nais parating ng universe ay Deadma. You should know how to apply the art of Deadma. Ibig sabihin nun, huwag kang magbibigay ng pake sa kanila. You don't deserve their time. Kasi kapag mas lalo mo silang pinansin, ay nako, dito ka sa Hangman, mas lalong madadagdagan tong mga problema mo at mas lalong makakadagdag sila sa pabigat, sa baggage dito sa pag-agos ng iyong bangka. Hindi ka makakarating sa patutunguhan mo, Capricorn. Matuto kang deadmahin sila, wag mo silang pansinin, hayaan mo, matatapos din ang lahat na yan. Just go straight forward, mag-focus ka lang sa goal mo, pasasaan ba at magugulat na lang ang lahat, tagumpay na iyong makakamit. Okay? Tingnan mo to. Page of Wands, new beginning, rebirth. Tingnan mo, you are planning. Ayan, mag-focus ka daw. Tingnan mo, tinitingnan mo yung wand, may unti-unti nang tumutubo ng may mga tumutubo ng dahon. Ibig sabihin, kala mo wala ng pag-asa. Look at this. This is a desert. Desierto siya, may 3 pyramids, those are your dreams. At di ba pag desierto, imposible na parang tubuan siya ng mga halaman. But here you are. Sabi ko nga, Capricorn, may pag-asa pa kasi lumabas yung Knight of Pentacles. May pag-asa pa. Matatapos ang lahat ng paghihirap. Basta gawin mong lahat na yon, advice sa'yo ng universe. Pasasaan ba't
may liwanag na darating sa'yo. Pasasaan ba yung imposible ay magiging posible? Akala mo desierto, walang tubig, dry, pero tingnan mo. Titingnan mo, magugulat ka. May uusbong na mga opportunities. May mga bigla ang surprises para sa'yo dahil magtiwala ka lang sa universe. High priestess, ayan o, magtiwala ka, manalangin ka. Siya lang pagtiwalaan mo, wag tayong magsasalig sa sarili nating kakayahan. Siya lang ang nakakaalam ng lahat. Siya rin ang magbibigay ng biyaya. Okay? And para sa yung 10th and last card, Capricorn, sa ating napakagandang reading ngayon is the King of Pentacles. Tikita mo, from night, magtatapos tayo. Nagsimula tayo sa 6 of Swords, movement, and here, tatapusin natin ay yung baraha Capricorn, ay yung reading sa March 2024 na King of Pentacles. You will be sitting in a throne like a king, hawak ang Pentacles, napakaraming pera, punong-puno ng biyaya. Look at the background, castle, palasyo, ibig sabihin, you are bound for big success in the future. But starting, simula sa March 2024, unti-unti mo nang planuhin, magkaroon ka ng kumilos ka na. Huwag ka nang tatamad-tamad pa, Capricorn, kasi naapektuhan ka nito. Mas lalong lalala ang problema mo, mas lalong kang lulungkot kapag hindi ka kumilos. But if you start doing something great, mag-cut off ng mga tao, manalangin, and everything will fall into place for you. Deadmahin ang mga comment at pasasaan ba. Eto, panghawakan mo to, Capricorn, King of Pentacles ay darating para sa iyo in the future. Okay? Sige, yan po ang isa namang napaka-soulful, napakaliwanag, and meaningful na tarot reading nating pinagsamahan. Pinakamahal kong Capricorn, naway natulungan ko kayo. And mag-comment po kayo kapag nakaresonate po kayo ngayon sa ating reading. Alam ko napakarami nag-antay ng reading ko ngayon. Maraming salamat sa inyong walang sawang tiwala at suporta. Mahal na mahal ko kayo. Ano man pong ginagawa nyo sa kasalukuyan, mag-iingat po kayo lagi. Maraming salamat po, and God bless us all.